Isang magandang araw muli sa ating mga taga-subaybay ng Panambitan. Ikinagagala ko po na kayo po ay tumututok at sumusubaybay sa mga bawat episode po natin. Ngayon ay araw ng Biyernes, May 15, Taon ng Panginoon 2020, na kung saan yung ating mga lugar ay darako na sa isang GCQ at ang ilan naman ay magiging modified na siya. So sana lagi tayong maging handa at lagi pa rin tayong safe. Stay home pa rin. At the same time, pag yung meron na ang passes para magtrabaho, dapat lagi nating sinesentro pa rin yung ating pag-iingat at dapat kasama lagi ang Diyos sa ating mga pang-araw-araw na gawain para lahat swak at tayo ay healthy. Ang ating pinamagatan na topic ngayon ay friend zone. Correct. Friend zone. Ito yung madalas na kung saan na nagkakaroon ng relationship, nagkakaroon ng magandang ugnayan bilang isang magkaibigan. Maybe nilalagyan mo siya ng label ng best friend or label na friend or maybe na komplikado, depende sa iyo, no? Marami na bang na friendzone dito? Na iba ay naging successful, na friendzone nang sila, yung iba naman iba yung interpretation. Pero mas maganda, no? Pag nilayan natin muna ang banal na ebanghelyo, ang ating gospel for today. Basahin po natin mula sa nakasulat sa aklat ni John, chapter 15, verse 12 to 17. My command is this: love each other as I have loved you. Greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friends. You are my friends if you do what I command. I no longer call you servants, because a servant does not know his master's business. Instead, I have called you friends, for everything that I have learned from my Father, I have made known to you. You did not choose me, but I choose you, and I appointed you so that you might go and bear fruit, fruit that will last, and so that whatever you ask in my name, the Father will give you. This is my command: love each other. John 15, verse 12 to 17. Tama, no, kapanambitan. Ito yung araw na kung saan napakaganda ng ating gospel ngayon, na ating pagbubulayan, kung papaano na ang Diyos ay nagkaroon ng command. Yes, isang utos na kung saan na mag-ibigan kayo. At there's a way na ang sinabi ng Panginoon dito, hindi lang para mag-ibigan. Ang sabi niya, tayo din daw ay itinuturing niyang kaibigan at hindi alipin. Bakit daw? Kasi ang alipin, hindi niya alam kung ano ang nasa loob at kung ano ang plano ng kanyang Panginoon. Kaya napakasarap na tayo ay hindi lang tinuturing na nilikha ng Diyos at inaari niya, kundi tayo din ay tinuturing niyang kaibigan. Yes, to be a best friend. Ngayon, pag nilayan natin, paano nga ba natin matatamo yung pag-iisang ganap na kaibigan ni Kristo? Of course, dapat ito, be positive. Be positive, don't judge people immediately, and be focused on their positive traits instead of the bad ones. Totoo. Huwag tayo kaagad na magja-judge. Huwag tayo kaagad na mamimili ng tinatawag na kaibigan. Madalas, sabi nga, yung inaayawan pa natin, madalas, ito pa yung accidentally na tumutulong sa atin. Madalas, yung mga ginajudge natin na kung saan ay hindi natin kagad pinaniniwalaan dahil sa mga salita from kung saan mang tao, madalas ito yung naglalason sa inyong magandang relasyon. So ito yung relasyon na kung saan kung titignan din natin sa bahagi ng ugnay natin sa ating Panginoon, huwag tayong manggusto sa Panginoon na hindi naman niya tayo tutulungan. Natutulog ba ang Diyos? Di ba madalas ganyan ang tanong natin? Ba't ganun? Bakit kailangan may mahirap? Bakit kinakailangan may mayaman? Bakit kinakailangan merong nagdurusa? Bakit sila lang? Bakit kami hindi? So, huwag tayong magja-judge. Kasi madalas, sabi nga, may mga dahilan upang tayo ay mas lalong tumibay, upang mas lalo tayong makilala. Dapat kasi kinikilala natin ng higit yung ating Diyos na ito
na siyang ating nagiging kalasag, nagiging kakampi at kaagapay. At syempre, para maintindihan ng ating kaibigan na si Jesus na ito, ng ating Panginoon, dapat alam natin yung salitang sinseridad. Correct. Sincerity. People with sincere attitude will always be attractive. Humans are sensitive by design. We know those who are faking and those who are genuine. So madalas ganito, di ba? Nakakatuwa naman eh. Kung ikaw ay sincere sa pagtulong, kung ikaw ay nagiging sincere sa iyong kaibigan, ang Diyos ganito rin siya sa atin. At higit pa doon, ang sinisincere niya sa atin, kung iniibig niyo ako, ang sabi niya dito, kayo ay tutupad sa aking mga utos, mag-ibigan kayo. Ang plano ng Diyos para sa atin ay napakalalim, pero tayo kasi yung gusto natin, doon lang tayo sa mababaw, yung hindi tayo nalulunod. Pero madalas, sabi niya, tayo yung pumupunta doon sa isang level na hindi pa para sa atin. May level ang Diyos kung hanggang saan yung kakayanin natin. Pero ang Diyos, hindi mo siya po pwedeng lagyan ng limitasyon kung paano niya tayo yayakapin, kung paano niya tayo tutulungan. Dahil ang Diyos, sabi niya, alam niya ang lahat ng makabubuti para sa atin. Ano po ba ang dapat na susi? Correct, may susi tayo. Key. The key to creating a deep relationship comes from our heart. Ang susi talaga ay nanggagaling dapat yan sa kaibuturan ng ating puso. Correct, sa ating puso. Kasi yung pag-ibig, hindi lang siya salita, hindi lang siya from the mouth, hindi lang siya ine-express ng kamay, hindi lang siya ine-express ng pagtindak ng mga kalalakihan, kundi ito ay from the bottom, nararamdaman. Bakit? Ito yung dalisay kasi. Ito yung dumadalisay at umahalimuyak sa tinatawag na wangis ng pagkatao ng isang taong nagiging sincere at nagiging positibo at ito yung nagiging susi. Ito yung madalas, di ba? Ay, masarap siya maging kaibigan kasi sincere siya. Ay, maganda siya maging kaibigan kasi lagi siyang positive. Pag ako yung negative, lagi siyang kumukontra sa akin na dapat hindi ako malulus ng hope. Di ba masarap maging kaibigan ng ganon? At the same time, ang Diyos ganito rin. Ang susi, walang iba daw, kundi yung ating puso. At tandaan, etong panghuli, just be yourself. It's true. You can make everyone like you simply because like and dislike is an evaluation that comes from others. It's beyond your control. Of course, yung dislike and like is total evaluation with others. It's beyond your control. Hindi mo to makokontrol. It depends upon your be yourself. Paano be yourself? Ibig sabihin, no matter how, ano man sabihin nila, dyan kasi nagkakaroon ng evaluation. Yun yung magiging output, yun yung magiging feedback. Kung ikaw ba ay mabuting citizen, mabuting kaibigan, mabuting kumare, mabuting kumpadre, mabuting best friend, or ikaw ay tinuturing na isang enemy. Kaya sa araw na ito, naalala ko yung sinabi ng nanay ko, nung siya'y nabubuhay pa, never na never ka dapat na malungkot. Bakit? Kung ikaw man ay mahirap na ipinanganak. Bakit? Kasi ang pinakamainam, ikaw ay mayaman sa kaibigan. Totoo. Kung ikaw ay merong 7 kaibigan sa isang linggo, you are totally alive with joy and love and compassion, with comfort. Kaya lalo na pag meron kang 30 na taong kaibigan sa isang buwan, wow, you are totally guided at mararamdaman mo ang kamay ng Diyos. Paano kung dumami pa yung mga kaibigan mo? Nasabi nga, ang isang tao, pag ayaw kang paalisin, patuloy kang gusto nila kang makasama, ibig sabihin, isa kang genuine, totoo, busila, yung tinatawag na meron ka sa iyong pagkatao, sa iyong puso. Kaya ikaw ngayon, baguhin mo na yung sarili mo. Kung ikaw ngayon ay nagre-reject ng kaibigan, baka ikaw ang may problema, hindi yung kaibigan mo. Kasi madalas, ang mahirap tanggapin, yung ating sariling kamalian. Ikaw ba ay iniwan ng iyong kaibigan? Hanapin mo si Jesus kasi kailanman hindi kanya iiwan. Amen. Samahan niyo po ako sa isang munting panalangin. Ave Maria Purísima, sa pangalan ng Diyos, Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
Dakilang Diyos, salamat sa biyaya, buhay, sa proteksyon ng bawat isa sa amin, ng aming pamilya, yung lahat ng mga nagmamahal sa amin. Proteksyon ng aming mga frontliners, ng aming po mga leaders. At patuloy niyo raw kaming hugasan ng yung mga banal na salita ng aming pong mga natutunan sa araw na ito. Sa biyayang buhay na hiram na meron po kami ngayon. Kayo po ay aming sinasamba araw at gabi. Huwag nawa kayong magsawa na kami po ay inyong pakinggan at patuloy nyo kaming damayan at maramdaman namin ang lilim ng inyong init ng inyong balabal, ng inyong altar, na kung saan ang inyong balabal na ito ang siya magsisimbolo sa amin upang kami ipatuloy na magtiwala at gumawa pa ng maraming mabuti sa aming kapwa at sa aming pamumuhay. Ang lahat po ng ito ay aming pong isinasamo sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Ave Maria Purisima, sa pangalan ng Diyos Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po. Sa mga taga-subaybay po ng Panambitan, thank you for your watching and listening to the Daily Reflection. Help proclaim the Word of God by sharing this video channel and send your prayer requests. Just leave a comment. God bless you and your family. Don't forget to hit the subscribe button and ring the bell for the notification for the YouTube. And please like and follow our Facebook page, The Panambitan. Maraming salamat po.